Mga kababayan, isang mapanuring pag-iisip ang kailangan natin ngayon, lalo na't papalapit na naman ang halalan. Kamakailan lang, sa kick-off rally ng administrasyon, muling lumutang ang isang pahayag mula mismo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tila minamalit ang ilang mga kandidato sa politika. Sa kanyang talumpati, sinabi niya na may mga taong inutusan lang bumili ng suka, ngayon ay kandidato na. Ngunit tanungin natin ang ating sarili, anong klaseng pamumuno ang nagpapakita ng ganitong uri ng pagmamaliit sa kapwa Pilipino? Ang ganitong mga pahayag ay hindi lamang nagpapakita ng pagiging mapanira, kundi pati na rin ng isang mentalidad na tila nagsasabing ang politika ay para lamang sa mga elitista at makapangyarihan. Hindi ba't ang tunay na diwa ng demokrasya ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat, anuman ang kanilang estado sa buhay? Hindi ba't maraming leader sa kasaysayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo ang nagmula sa simpleng pamumuhay ngunit nagtagumpay dahil sa kanilang sipag, dedikasyon at tunay na pagmamahal sa bayan? Ang pagiging mahirap ba ay isang dahilan upang hadlangan ang isang tao na maglingkod sa publiko? Ang administrasyong ito ay madalas magsalita ng bagong Pilipinas, ngunit paano magiging bago ang ating bansa kung ang mismong leader nito ay gumagamit pa rin ng lumang estilo ng paninirang puri sa halip na ipakita ang konkretong resulta ng kanyang pamamahala? Bakit kailangang ibaba ang iba upang itaas ang sarili? Kung talagang may maipagmamalaki ang kasalukuyang administrasyon, bakit kailangan pang manira? Sa halip na pagtutok sa personal na atake, dapat sana ay ipinaliwanag ni Pangulong Marcos ang kanyang mga nagawa kung mayroon man. Dapat niyang ipakita ang konkretong resulta ng kanyang mga pangako noong kampanya. Ngunit sa halip, tila mas pinipili niyang bigyang diin ang pangungutya sa iba, isang estratehiyang hindi na bago sa politika ng kanilang pamilya. Kaya mga kababayan, sa darating na halalan, pag-isipan nating mabuti kung sino ang ating susuportahan. Piliin natin ang mga leader na hindi manirang pure, kundi mga tunay na may malasakit sa bayan. Piliin natin ang mga kandidatong hindi kailangang ipanganak sa yaman o impluensya upang mapatunayan ang kanilang kakayahan. Piliin natin ang mga taong may integridad, hindi ang mga leader na ginagamit ang kanilang posisyon upang maliitin ang iba. Isa sa mga nagbigay ng reaksyon ay si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagsabing, walang masama sa pagbebenta ng suka. Ipinahayag niya na ang kanyang pinagmulan ay mula sa simpleng pamumuhay at hindi dapat ikahiya ang ganitong uri ng hanapbuhay. Samantala, ang Duterte Youth Party List ay naglabas din ng pahayag sa kanilang Facebook page na nagsasabing yung sasabihin ni Budol Moore na ang ating mga kandidato ay mukhang inutusan lang bumili ng suka, etong isa lumaki sa hirap. Bagamat hindi malinaw kung sino ang tinutukoy nila, malinaw na ito ay reaksyon sa pahayag ni Pangulong Marcos. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng diskusyon tungkol sa kahalagahan ng pinagmulan ng isang kandidato at ang kanilang kakayahang maglingkod sa publiko, anuman ang kanilang nakaraan o estado sa buhay. Tandaan natin, ang politika ay hindi lamang para sa mayayaman, hindi lamang para sa mga anak ng mga politiko. Ang tunay na paglilingkod ay hindi nasusukat sa pangalan, kayamanan o impluensya kundi sa tunay na malasakit sa bayan. Sa darating na halalan, huwag tayong magpadala sa panlilinlang. Piliin natin ang totoong pagbabago, hindi ang lumang estilo ng paninira at pangungutya. Ang Pilipinas ay para sa lahat, hindi lang para sa ilan. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. In fairness, sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nakagata ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Budok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Ako lang, talagang
Alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, mananggite. Alam nyo, mananggite? Yung umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako ang tagatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nabinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla. Bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lolo ko, ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yon, pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng lungnek. Alam niyo yung lungnek? Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay. Lagay namin yan, i-display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Dahil hindi po masarap, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-master of degree ako. Nakapag-doktor of philosophy ako. Naging PNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanila suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulad, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, tawagin ninyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Diba? Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan naabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao, yung kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulad. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka, no problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na tayo. Naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa corruption. Humirap ng humirap ang ating bansa. Pero
Tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 6.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tweet, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baligtad ang nangyari. Ngayon po, ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million. Bakit po hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihilang sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Nung pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po tayo. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino palang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala naka-invento. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon? Katulad po ng isang scanner na kung saan yung pong kumakandidatong senador ngayon, 65 yata silang lahat. Padadaanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun ng ating bansa. Padaanin po yung 65 na tumakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong na-inventong aparato na yon ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon? Ito pong mga kandidato ng PDP laban. Lahat po ay re-rejectin ng aparato na yon. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yon ay ginawa sa suka. Salamat po. Oh! Sinasabi na bumili lamang kami, pinabibili lang kami ng suka. Tapos, tumakbo na kami sino. Ibig sabihin nila, wala kaming tsansang mananalo sa eleksyon na ito kasi wala kaming pera. Suka lamang ang pinabili, tumakbo na sila doon. Ang sabi ko, sinagot ko sa bangko yung kahapon. Totoo po, inutosan po akong bumili ng suka
at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Yung sukang binili ko, hindi lamang pumaasim. Ito ay mabango, maninamnam, masarap. Bakit? Dahil sukang Ilocos ang aking binili. At kami ngayon sa PDP Laban, may asim po kami na magserbisyo ng tama para sa Pilipino. Kaya huwag po nilang malilitin na kami ay bumibili lamang ng suka. Dahil yung suka na nabili namin ay maasim at iyon ang asim na gagamitin natin para malinis ang mga tanso at malinis ang mga piking ginto at malinis yung droga sa Pilipinas. Alam mo ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng peking ginto. Hindi man po ako gumagawa ng suka. Subalit, kung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautosang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat pagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautosang bumili ng suka ng maraming ulit, may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng ulit. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. At higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka!